Magandang umaga po! Narito po tayo ngayon sa Usapang Baboy. May makakapanayan po tayong isang opisyal ng ITCPH o International Training Center on Pig Husbandry. At para po sa interviewing yan, nandun po ngayon si Doc Lilian sa Lipa City, Batangas. Doc Lilian? Mga kanayon, narito po tayo sa International Training Center on Pig Husbandry or ITCPH. Susunod na po ang Usapang Baboy. Pero bago po yan, may makakapanayan po tayong may K. Kung ang K plus ay may K, ang ITCPH may K rin. Ang kanilang Assistant Center Director na si Mr. Gabriel Katigbak. Magandang umaga sa inyo, Mr. K. Magandang umaga rin naman, Doc Lilian. At saka magandang umaga rin sa mga tagapanood natin. So, kamusta po ang industriya ng pagbababuyan? Well, Doc Lilian, maganda ang industriya ng pagbababuyan. Kung titingnan natin ang Philippine agriculture, ang pag-aalaga ng baboy ang second source ng income ng farmer. Ang contribution niya sa agriculture ay umaabot ng 15%. So, noong 2004, ang value ng industriya ng pagbababuyan ay umaabot ng 118 billion pesos. So, ganyan ang kalaki ang kinocontribute ito sa ating economy. At ganun din, kung titingnan natin ang dami ng baboy o populasyon ng baboy sa Pilipinas, masasabi natin na ang populasyon ng baboy ngayon ay around 12.5 million heads. At karamihan dito ay nasa backyard farms pa rin. Sinasabi natin mga 77% ng mga baboy natin ay nasa smallholders at mga 22 to 23% ay nasa commercial sector. At ang mga baboy na to, masasabi natin 49% ay nasa Luzon, mga 22% ay nasa Visayas, at yung mga natitirang mga around 29% ay makikita natin sa Mindanao. Kaya maganda rin ang distribution ng baboy dito sa Pilipinas. At kung titingnan natin, konti na lang ang ini-import nating baboy sa Pilipinas. Umaabot na lang ng 33 million metric tons. Sa total production natin, siguro equivalent ito mga 2.3% na lang. Kaya masasabi natin na karamihan ng baboy na kinukonsumo natin sa Pilipinas ay locally produced. At ito nga ang challenge sa atin. Maganda siguro kung masusustain natin yung growth ng hog industry at sa gayon naman siguro hindi na tayo mag-import. Kaya tingnan natin, may potential pa rin talaga mag-alaga tayo ng baboy kasi nag-i-import pa rin tayo. Ano-ano po ba ang latest development sa industriya ng pagbababuyan ngayon? Sa ngayon, ang industriya ay patuloy pa rin talagang pinagsisikap. Ika nga yung sinasabi nating mga production efficiency sa pag-adapt ng mga bagong technology. Pero bukod dito, ang industriya ay tinitingnan din yung marketing chain, Kasi nakikita natin na hindi pa masyadong maganda ang marketing dito sa Pilipinas. At dito may mga programa ang Department of Agriculture, kasama na rin yung mga private sector. Isa sa mga programang ini-implement nila is yung Project 1010, na kung saan sa buong Pilipinas magpapatayo ng mga AAA na katayan ng baboy. Pero hindi lang basta katayan to. Ika nga certified na malinis at maganda pagkakatay ng baboy natin para maganda ang quality. So itong mga katayang ito ay mayroon din mga cutting areas o cutting floors na sinasabi natin na kung saan yung mga baboy na kinakatay ay chinichill nila at ika nga pinag-aatag-atag na. Pinukuha na yung mga pork chop, yung mga hamon at yung mga magagandang klase ng karne. Kaya may mababalitaan din kayong bagong programa yung gobyerno at ang private sector na sinasabi nating pork in a box. Ito ay parang kaduksong ng Project 1010. Kasi ang intention natin dito kangat pagdating sa mga palengke ay mga special cuts na yung darating dito. Sa pagganitong paraan, mapapabuti natin yung marketing ng ating mga kinakatay na baboy o yung ating mga inaalagaan na baboy. So, pag ito'y nag-click, sinasabi natin na yung presyo ng baboy natin mas magiging stable. At siguro less importation din tayo ng ating mga pork. Sapagkat ngayon kasi, itong mga special cut ay hindi readily available sa atin. Kaya napipilitan pa rin tayo mag-import sa itong bansa. So, ano po ang mga proyekto at plano ng ITCPH para sa susunod na taon? Well, sa 2006, patuloy pa rin gagawin ng ITCPH yung primary target nila o primary activity na ginagawa. At ito yung training ng ating mga farmers. So, marami kaming nakalinyang training mula sa feed milling technology, sa pig production, kasama na din artificial insemination, waste management, meat processing. So, may schedule na kami ng aming mga trainings na i-conduct for next year. At bukod din dito, patuloy namin ding ini-improve yung mga facilities namin for training. Sa kasalukuyan,
nagpapagawa kami ng another 60 sow level farm, ano? At bukod dito sa farm na to, nagpapagawa rin kami ng 10 bore na artificial insemination center. So itong mga facilities na pinapagawa namin to, ang layunin namin dito ay mapatibay pa namin yung aming mga training courses dito at ganoon din makatulong din sa mga farmers dito sa kanilang mga breeding requirements ng kanilang mga animals, ano? So by 2006, ma-operationalize na itong aming center. At siguro yung mga farmers na pwedeng gustong makita yung piggery namin, i-announce namin kung kailan ito i-open, ano? Para sa gayon makita naman nila yung medyo modern na pig keeping technology na maaring gawin natin dito sa Pilipinas, ano? So yung AI center naman namin, ika nga dito may programa rin kami, ano, na yung serbisyo ng artificial insemination ay i-offer din namin sa mga karatig bayan ng Lipa, ano? So unang target namin ay Lipa, ano? At pag naging successful to, maaring lipat din namin sa ibang probinsya, ano? So itong dalawang programa, itong 60 sow level farm at saka yung AI center ay naitaguyod namin o aming ginagawa sa tulong ng ASEF, ano? So sila ang nagbigay sa amin ng pondo para magawa ang proyekto nito. Maraming salamat po, Mr. K. Huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy pa po ang